Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time lang po na manood, please click mo na yan, Jervis TV Manila. Anyway guys, wala nang bayad to, libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright? Thank you very much po. So topic natin yung for today's reflection. Sa mga kasabihan tayo ngayon, o yung mga prinsipyo natin sa buhay, kung ano nga dapat natin, kung ano ba dapat natin gawin, di ba? O yung mga guidelines na sinusunod natin. Dahil kung mula noon, kung maalala nyo guys, 2,000 years ago, bumaba dito sa lupa ang ating Panginoon Jesus para magturo ng mga guidelines. Yung mga guidelines natin to na ito ang gawin nyo. So, kumbaga yung Biblia, yan ang standard of truth natin, lalo na sa ating mga Katoliko. Financial man yan, di ba? Emotional, physical, nandyan lahat sa Biblia. Makikita mo. Nagturo na ang ating Panginoon Diyos kung ano ang gagawin. Kaya kung ang nangyayari ay iba-iba tayo ng mga pananaw, di ba? Sa buhay o mga guidelines natin, hindi yun maganda guys. Hindi yun maganda kasi mas marami ang malilito. Mas marami ang hindi alam kung ano yung gagawin. Kaya nga binigay sa atin to itong aral ng Biblia para maging gabay natin. Diba? So, kagaya dito sa ating bansa, sa ngayon, mainit na pinag-uusapan, di ba? Yung West Philippine Sea, at saka yung South China Sea. Napilit nilang inaakin ng teritoryo natin, di ba? Ng China. At tayo naman, siyempre, nilalaban natin ang karapatan natin. Pero nanalo na tayo sa international, di ba? Arbitral ruling, o yung UNCLOS na tinatawag na United Nations Law of the Sea, Convention on Law of the Sea. So, kumbaga kung hindi magbibigay ng guidelines at walang susunod, kanya-kanya na lang talaga ang mangyayari. Kaya nga, dapat alam natin kung sino yung sinusunod natin, kung sino yung gumagabay sa atin. So, tayo mga Kristiyano, especially tayo mga Katoliko, ang sinusunod natin ng ating Panginoong Yesus. Di ba? Pag-akyat niya sa langit, sinong iniwan niya? Yung mga apostol na tinuruan niya nung nandito pa siya. At sila yung spread ng good news sa buong mundo hanggang umabot nga dito sa ating bansang Pilipinas na lumaghanap na pagiging Kristiyanong Katoliko natin. Kaya nga, ayon kay 1, chapter 14, verse 6, tinanong siya ni Pilato, sabi niya, sumagot si Jesus, ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Walang makakarating sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Yan guys, napakalinaw, napakaganda ng mensahe. Kaya tayo mga Katoliko, dito tayo talaga nag-base. Diba? Sa ating Panginoong Yesus. Siya yung daan. Siya yung paniniwalaan nating Diyos, anak ng Diyos. Na totoong tao, totoong Diyos. Diba? Kaya nga, tayo mga Katoliko minsan, diba, tinatanong tayo ng mga ibang kapatid nating sekta. Sabi niya, diba, yun, malinaw, na diretso na tayo sa Panginoon. Kaya yung dami yung santo, diba? Kung sino-sino nilalapit yung mga Mama Mary, diba? Ganyan. Tama naman yun, kasi sinabi naman ng Panginoon dun. Alam naman natin na sinusunod natin. Tama yun, diretso tayo sa Panginoon at walang makakapunta sa langit kundi sa Kanya. Pero, di ba, kagaya ni Mama Mary, naging ina ng ating Panginoong Yesus. Humihingi rin tayong intercessor o tulong sa ating mahal na ina at sa mga santo na naging banal dito sa mundo para maging inspirasyon natin at lalo tayong manampalataya sa Panginoon Diyos. So, kumbaga dito sa Pilipinas, di ba, meron ang rin kinakapitan. Pwede ka naman dumiretsong, di ba, pwede ka dumiretsong mag-apply sa trabaho, pero mas maganda kung meron kang kapit, di ba? Meron kang kapit, mas mabilis kang makapunta. Even si Papa Jesus, di ba? Pwede naman siyang dumiretso dito sa mundo eh. Hindi nadadaan kay Mama Mary, di ba? Para wala nang usapin, wala nang issue. Bakit dumaan pa rin siya kay Mama Mary? Dahil yun ang proseso, di ba? Yun ang proseso. At ang Diyos kasi ay Diyos ng proseso. Hindi siya nagsushortcut. Pero kaya niyang gawin. Diyos nga siya, di ba? Nagawa nga universe, yung langit, yung lupa.
Yung buwan, di ba? Nagawa nga niya yun, bakit hindi niya kayang gawin na? Dumiretso na lang. Lumabas na kagad, tao na siya. O kaya malaki na siya, hindi nadadaan sa pagkabata ang ating Panginoon Jesus. So, dahil doon tayo mga Katoliko, di ba, naniniwala tayo sa intercession na kailangan pa rin natin ng tulong, lalo na kay Mama Mary, na ina ng Diyos, di ba? Na siyang nagmahal sa ating Panginoon, nag-aruga, nag-ingat nung siya'y bata pa. Kaya di ba, doon sa isang Bible verse ba, nung nag-request si Mama Mary, di ba, naalala nyo guys, yung wedding of Cana na sikat sa Bible. Na nung panahon kasi na yon, pag kinakasal ka, kailangan may mga alak ka, di ba? Eh, naubusan sila. Naubusan, hindi pa tapos yung kasal. So, kahihiyan yun sa kinakasal. Kaya sabi ng ating mahal na ng Maria, sabi niya, naubusan na tayo ng ng alak. Baka pwede mo namang gawing alak yung para hindi nakakaya. Ano sagot ng ating Panginoon Jesus? Huwag mo akong pangunahan, babae, sabi kay Mama Mary. Huwag mo akong pangunahan. Hindi pa tayo tamang oras para siya magmilagro. Di ba? So, gumawa ng mga ng bagay na maglalabas sa kanyang kapangyarihan. Pero ganun pa man, sinunod pa rin ng ating Panginoon Jesus si Mama Mary. Dahil mahal nga niya si Mama Mary, ayaw niyang ipahiya. Kaya anong nangyari? Yun ang ginawa niya. Yung tubig, sabi ng mahal na sundin niyo siya kung anong inuutos niya. Sundin niyo. O, di sinunod ng mga tao. So, yung tubig, lahat ng lalagyan doon, lahat ng tapayan doon na lalagyan, naging alak. Dahil nakiusap si Mama Mary. Di ba? So, yun ang ibarat sa ating mga Katoliko. Isa yun sa mga nyawa natin. Na patotoo, di ba? So, kaya nga, yung Bible, yun ang talagang sandigan natin. Kasi ngayon, iba na yung modern time na tayo, guys, di ba? Kaya nga nung nilabas ni Moses yung Ten Commandments, guidelines din yun nung panahon na yun. Di ba? So, tayong tao lang ang matitigas ng ulo. At dati, di ba, dun sa Bible, nakalagay din, hanggang sa magpasanga ngayon, na ang kinakasal lang ay babae at lalaki. Di ba? Yan ang gusto ng Diyos. Yan ang plano ng Diyos. Maging isang pamilya, guys, di ba? So, pero dahil yun na nga, sa katigasan ng ulo natin mga tao, iniiba natin. Pero hindi yan kautos ng Diyos. Sa tao lang yan. Iniiba lang. Pero ang Diyos, yun pa rin ang utos niya. Na siya pa rin ang daan at katotohanan. Kaya kung lumilis ang mundo, yung Diyos, ganun pa rin, di ba? Kaya nga siya yung Alpha Omega. Mula noon, ngayon hanggang bukas, di ba? Siya pa rin yun. Hindi yan nagbabago yung mga utos niya. Yung mga binigay na mga pangaral sa mga apostol niya, di ba? Una sila San Pedro, di ba? Santo Tomas, lahat lang mga yan. Hanggang magpasa ngayon, kay Pope Francis, yan pa rin ang turo sa atin. Kaya dyan po tayo humawak, wag kung ano-anong nagiging modern nga yung panahon, mabilis nga modern, pero walang pagbabago sa standard of truth ng Bible. Doon tayo laging manalig, sumandal, dahil yan ang iniwan, inaral yan, nung nabubuhay pa siya dito sa mundo, kasama yung mga apostol nung buhay pa sila. Kaya tayo pimanalangin, Panginoon Diyos, maraming salamat po. Patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan. At salamat sa paalalang ito, Lord. Sa panahon namin ito, Lord, medyo magulo na yung mundo. Ang dami nang nagbabago, nag-i-evolve, lumalabas kung ano-anong kautusan, kung ano-anong pinagagawa ng mundo nito. Lord, tulungan niyo po kami na kumapit lang sa iyo, sa banal ng salita, sa Biblia, ang standard of truth, Lord. Yan ang panghawakan namin, Lord. Ano man pagbabago dito sa mundo, alam naman namin na hindi kayo nagbago mula noon. Panahon na Abraham, Moses, lahat ng magiging propeta at magpasa hanggang ngayon, Lord. Ang iniwan mong simbahang Katoliko na siya naming sandalan at nagiging guide sa aming pananampalataya sa iyo na para maging mabuting tao, manampalataya at magsilbi sa iyo. Kaya sa kapatid namin nanood ng aking vlog ngayon, may matindi kang karamdaman, financial, emotional, physical, sabayin mo ko sa simpleng panalangin para epektibo tayong manalangin. Na napakasimple. Lord, i-bless niyo po
o iunat niyo po mapagpalang kamay sa kapatid namin nanood ng aking vlog, lalong-lalo po yung may matinding karamdaman, may cancer na Lord, bedridden na, at kung ano-ano pang mabigat na karamdaman na nagpapasakit sa kanyang katawan, ipuhin niyo po Lord, yakapin niyo po, pagalingin niyo po Lord ng kapatid namin nanonood sa akin. Ganon din po sa pamilyang nagkasira-sira na, nagkawatak-watak na Lord dahil sa pag-aaway o hindi pagkakaunawa. Ibalik niyo po Lord ang dati magandang sa Manila. Pagbigkisin niyo po ang buong pamilya nila Lord para sa ikabubuti ng lahat. Ganon din po sa financial Lord. Lalong-lalo na po yung kapatid namin, walang-wala Lord. Kundi mo bilhin pagkain, paggastos, pamasahe, pamatrikula ng mga anak at kung ano-ano pa Lord. I-bless niyo po lahat ng aming hanap buhay Lord. I-provide niyo po Lord ang pangangailangan. So ang lahat ng ito inilig namin sa matamis na pangalan natin Panginoon Jesus. Amen. To God all be the glory. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, Jesus, Santo. Thank you very much po.